Attorney Jay, muli po, thank you sa inyo pong panahon. Hi, good morning po, Kuya Ted at sa lahat po nakikinig natin. Magandang umaga po. Opo, siguro ho naman alam nyo na itong report ng sinasabi nga na pagbangga and then sakay, no? Kumbaga sila po anong tawag dito sa English na ginamit nila? Opo, Overpower, boarding. nag-board, Mm-mm. nag-ransack, at yun nga, nauwi ito sa sakitan at injury. Ano po ang inyo munang masasabi po dito sa pangkalahatan? Well, una po, no, this is clearly an illegal use of force. It was unprovoked. Um, ito po ay parte ng patuloy nga na escalation na ginagawa ng China laban sa atin para paalisin tayo sa West Philippine Sea. Yung latest po na insidente, pinapakita po na talagang yung acts of violence, no? Nag-resort po talaga dyan ng China kahit walang barrel, supposedly na ginamit, still, no? Talagang nangahas na po sila, no? Na kung totoo po yung mga nare-report, bali nasa ano na nakaabot na siguro sa Sierra Madre sana yung mga natin, mga rib, no? Pero yun nga, tinow down, no? Kaya nagkaroon nga ng altercation. So tingin ko po talaga major na, kumbaga escalation talaga to, no? This is a major incident talaga. At hindi dapat din ito palampasin, dapat nga meron ding sagot ang gobyerno, no? Although hindi kailangan na kumbaga one-on-one na symmetrical na maghahanap din tayo ng mabubugbog at kukuhanan ng daliri, kundi may mga iba pa rin tayong mga options katulad ng expulsion ng kanilang mga diplomats na selective, no? Tapos siguro mga cancellation ng mga kasunduan, mga kontrata, mga usapan, gano'n. So, dapat po yun, malamang pinag-uusapan na po siguro yun kung ano magiging appropriate response dito. Opo. And if you also notice, no, a formal statement lamang ng AFP, ng Defense Department, ng Chief AFP ang inilabas. Wala pa ho talagang pagharap sa media at pagsagot din sa mga katanungan, no, sa detalye po ng pangyayaring ito. Pero sa mga informasyon po siguro na inyong nabasa ngayon sa mga pahayagan, sa akin din po nakalap na informasyon na totoo po, no, yung sinasabi na binangga and then sumampa itong mga Chinese Coast Guard, and may report po na may mga armas ang ating Philippine Navy na kinuha nitong mga Chinese Coast Guard. Yun po ang report na akin din tinanggap. Sabi ho naman sa isang report dito, nakipag-agawan nga ng armas, kaya yung isa daw po na-injure pero hindi nakuha yung armas. Ito pong gantong pangyayari at meron na pong actual na pagbangga at pagsira pa, pagbutas doon sa ating rubber boat na Philippine Navy. Ano ang pagsasalarawan po ninyo sa gantong aksyon hango sa batas, sa umiiral na batas at sa ating pong Mutual Defense Treaty between the US and the Philippines? Well, yung ayon sa batas, clearly this is an illegal use of force, no? Wala naman tayong ginagawa kundi mag-exercise ng ating sariling karapatan sa ating EEZ. Ang China po ang nag-interfere. Dati nangaharang lang, pero ngayon talagang aktibo nambubugbog pa. No, nangangahas talagang kunin yung ating mga resupply vessel, no? Talaga pong hostile act 'yan, no? Para sa akin. Kaya dapat lang na makipag-usap tayo sa ating mga allies, no? Para nga mapagkasundan ano magiging appropriate and reasonable response dito. Initially, yung Pilipinas nga meron siyang pwedeng gawin mag-isa niya, kagaya nga nung nabanggit kong mga expulsion, no? Pero yung joint naman na actions together with allies, yan dapat nga mapagkasunduan yan. No? So yun po yung, meron din po tayong legal framework doon, yun nga po yung Mutual Defense Treaty. Pero hindi po nito ibig sabihin na mag-uumpisa na ang giyera, no? Kasi maraming tayong mga kababayan nagkakamali, ganun may maling akala na yun ang ibig sabihin, no, ng pag-invoke ng Mutual Defense Treaty. No? Pero actually sa Mutual Defense Treaty, marami ding mga bagay na pwedeng gawin na hindi giyera ang resulta.
Opo. So yun po yung gagamitin natin. Yun po yung gagamitin natin dyan. Okay, binanggit niyo po na hindi agad gerang pinag-uusapan dito. Pero for academic discussion po lamang, Attorney Jay, no, kung mamarapatin po ninyo, sa mga letra ng Mutual Defense Treaty, basahin ko po itong binabanggit lang na artikulo dito. No? Ang sinasabi po dito, okay, for the purpose of Article 4, mamaya pupuntahan ko yan, an armed attack on either of the parties is deemed to include an armed attack on the metropolitan territory or either of the parties, or on the island territories under its jurisdiction in the Pacific or on its armed forces, public vessels, or aircraft in the Pacific. Ito ho ba, theoretically po, iyong sinasabi na pagbangga mo doon sa, hindi po ito Coast Guard, Navy vessel po ito, pagsampa mo doon, pagbutas mo sa rubber boat, pagkumpiska mo sa armas na hawak ng Philippine Navy, yan ho ba ay maaari na po nating, ang construction ba ho dito, kumbaga, armed, ano na ho ito? Ito ho ay isa ng armed attack? Well, hindi pa po, unfortunately, kasi nga, yung armed attack, meron na po kasing technical na meaning yan sa international law. No? And yun nga, yun din exactly yung iniiwasan ng China, kaya nga hindi sila gumamit ng armas. No? Kaya nga ang interpretation dapat sa pangyayari sa ngayon ay ito ay illegal use of force, no? Which can include an armed attack, pero hindi nga ginamit this time. Pangalawa po, yung konteksto po ng Article 4 ng MDT, no? At Article 5 ng MDT, no? Yung konteksto po niyan ay yung traditional na armed attack in the context of initiation of war. Okay. Bale. Yung nag-uumpisa ng gerang isa pang bansa. No? Kaya yung particular na artikulo na yan, hindi po yan yung magiging applicable sa ngayon. No? Pero ang applicable po yung Article 3, no? Na the parties through their foreign ministers or their deputies will consult together from time to time regarding implementation of the treaty and whenever in the opinion of either of them the territorial integrity, political independence, or security of either of the parties is threatened by an external armed attack in the Pacific. No? Kasi yung insidente na yun, okay, kahit hindi yan technically magiging armed attack dahil hindi gumamit ng armas, still pwedeng prelude yan. Diba? Kumbaga nag-uumpisa na, gumigiri na. So dapat lang na magkaroon na nga ng consultations yung dalawang panay kung paano ngayon magre-respond at paano mag-action para nga ma-prevent yung potential na susunod. Opo. So sinasabi nga dito na kinakailangan sa mga pangyayaring ito para maiwasan ang paglubha nito, mag-usap-usap na itong, sa atin po, Amerika at Pilipinas, how to handle the situation. Opo. Okay. Ito pong yung pwede pong response diyan, no? Ay hindi po limited sa kumbaga military response. No? Dahil yung sa consultation niya, pwede sila magkasunduan kunwari ibang paraan na pwedeng gawin laban sa China para nga mag-respond dito sa acts of violence na yun. Pero isingit ko lang po to, Manong Tededo. Attorney Jay, nakalagay daw po kasi dito sa yung what is armed attack includes non-kinetic attacks that results in death, injury, damage, or destruction of persons or objects. Hindi po ba yun din yung nangyari ngayon? Pwede nga pong kaya nga po yung interpretation na yan lalo dun sa latest na advisory nung Indo-PACOM ng US. No? It would fall under that, no? Kaya nga po yung obligation ng US ngayon at ng Pilipinas, is ayan, magkasundo na nga kung ano yung magiging response. Now, the other consideration po dyan is syempre, ano yung proportional, reasonable, and appropriate response. Ang hirap ko kasi dito, nangyari yan, nung mangyari yan, walang nearby na units, na allied units, no? So hindi makapag-call ng assistance no? Natapos na yung pangyayari nung no? So
kailangan po talagang pag-usapan na paano ito mapiprevent in the future, no? In addition to ano yung magiging response dito sa particular na insidente na ito. Pero ang inyo pong ano ho dito, no, ang inyo pong interpretasyon dito, Attorney Jay, na itong pangyayaring ito ay hindi pa nasasakop noong definition ng armed attack sa ating Mutual Defense Treaty. Yun po ang inyong interpretation. Sa ngayon po hindi pa, Okay. dahil iisa pa lang po na insidente ito. Pwede pa po itong i-handle diplomatically. Pero yun nga, no? Kasi yung interpretation naman nung treaty, yung actual implementation, no? Dahil dalawa pong partido yan, dapat mag-usap yung dalawa talaga. No? Na, okay, ito pang insidente na to, mga pangyayari na to na binoboard, binubugbog mga Philippine Navy vessels, ito po ba ay i-consider ng dalawang parties na parte nga ng armed attack? Okay. Pwede po na nilang gawin yun ngayon. Okay, sige. So, Attorney, assuming lang po, no, again, theoretically po ito, academic discussion lang, kapag ho nagkasundo, nagkausap ang dalawa, no, Amerika at Pilipinas, na ang ginawang ito, armed attack na ito eh. So, panahon na rin na kumilos tayo dito, and ang pag pinag-usapan natin dito ang kilos, no, militarily, hindi agad-agad nagagawin ito dahil kinakailangan pang kumonsulta o magpaalam ba, kung tama ang word, sa Security Council ng UN? Well, hindi po, dahil yung pong proseso po sa UN, separate naman po yun dito sa alliance. At hindi naman po precluded ang mga joint actions and alliance actions and decisions ng UN. Pero itong pangyayaring ito ngayon, diyan sa Ayungin, ay dapat nang iulat sa Security Council as provided for Article 4 nitong MDT? Pwede po nilang dalin yun. No? I-report nila sa Security Council kasi nga it is an action that that threatens the stability, regional peace and stability, yung mga ganyan. Kasi pag nagpatuloy yan, no, nagagawin nila sa mga susunod, di syempre yun nga yung exactly yung situation na mangyayari. Opo. Ano pong ibig sabihin nito? Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security. Attorney Jay. Naputol po kayo? Teka, naputol po kayo? Opo. Hindi ba sa Article 4, bago nga itong binanggit ko ng Artikulo 5, dito po sa Defense Treaty po natin sa Amerika, binabanggit ito, any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security. Okay. Ayan po. Yan pong second paragraph kasi, again, ang kino-contemplate niya na situation ay yung, kumbaga, large-scale na armed attack. Okay. No, na talagang direct threat to peace and security na dadalhin sa UN Security Council, no? At yung Security Council i-consider siya immediately and magdi-decision. Kunwari na magpadala ng peacekeeping force, no? Or something like that, no? Or start sanctions. Yun po yung ideal, no? Pero alam naman natin na sa ngayon, dahil China ay miyembro ng Security Council, isa siya sa mga may veto power, hindi po natin siguro ma-expect na magkaroon ng action at that level. Opo. At parang dito... Kaya nga po hindi naman precluded yung mga joint actions ng Philippines and US under the alliance. Hindi rin napipigilan kung may mga iba pang bansa tayong makausap na tutulong din na makikipagkasundo na sige, meron din silang gagawin jointly with the Philippines. Okay, sige po. Pero sa inyo pong kayo po, anong basa niyo ho dito? Kapag hindi ito na pacify, this will be
something worse might happen in the future, no? Opo. Pag hindi tayo nag-respond, no, uulit-ulitin nila yan. And actually, tama rin po kayo, yung dahil nga this is an illegal use of force, no, although hindi yan equivalent to the armed attack contemplated sa MDT, still, no, ang policies ng mga bansa is even an illegal use of force, no, is subject to a response in accordance with the Mutual Defense Treaty. No? So yun po, actually ang challenge po is sa atin sa Pilipinas, no? Kasi kung sa US malinaw yung based on the rules of engagement na any illegal use of force, no, can fall within the MDT's coverage, no. It's on our side ngayon. Particularly sa executive, no, sa President and Foreign Affairs, kung mag-agree nga sila na okay, this will be covered, no, yung illegal use of force is going to be covered, and it will warrant an alliance action, joint action of the alliance. Okay. May dagdag na yan po siguro yung ngayong pinag-uusapan, no, sa high levels. So kumbaga kung mag-invoke ang Pilipinas na Amerika, eto na MDT na ito. Ganun po. Opo. Okay. Opo. And then sir, hindi naman nangangahulugan, 'di ba? Na sabi nga ninyo, hindi nangangahulugan na nag-invoke ka ng MDT, gera na kaagad. I mean, with all due respect, 'di ba? Ito ho, kapag nag-invoke ka ng MDT, may mga kaparaanan din para ang Pilipinas makahingi ng tulong sa resources, perhaps sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ganun ho ba 'yon? Opo. Yun po yun, pwedeng ganun, lahat ng iba pang posibleng activities, no? Surveillance, information exchange, support sa mga iba pa nating barko, pwede po yun, no? Kailangan lang mapag-usapan at ma-coordinate. Dahil siyempre yung practical need is dapat nandun sila. Kung wala sila doon, no? At hindi natin man lang pinalam na may gagawin tayo, wala rin mangyayari. It will lead to failure talaga, no? Kaya kailangan talaga close coordinated decisions and actions on the part of the two allies. Opo. Sige po. Huling tanong po from Angela. Go ahead. Actually, yung tatanungin ko yung tinanong mo. Ayun, Pero okay. siguro panghuli na lamang po, ano pa po ba talaga yung maaaring gawin ng Pilipinas? I heard sabi po nila kaya medyo tahimik po ngayon muna dahil this is a political decision. Pero ano pa po ba dapat yung gawin ng Pilipinas on this situation dahil nakapaghain na po tayo ng hundreds of diplomatic protests, nagkondena na rin po ang international community, and clearly ang China po ay hindi po kinikilala talaga ang desisyon ng 2016 arbitral ruling. So, ano pa po ang dapat nating gawin? Kasi ang narrative po ng China, gusto nila bilateral lang po talaga ang usapan. Hindi po, ayaw po nila ng may iba pang mga kumakausap sa kanila with regards nga po dito sa usapin sa West Philippine Sea. Dapat ba mauna tayong... Meron pong mga bagay na bilateral pero merong mga bagay na multilateral talaga. Hindi naman yan mutually exclusive. Pwedeng sabay yan no? Pero sa ngayon, kumbaga, in response to this particular incident, no, dapat siguro pag-aralan ng gobyerno ano yung specific response dito. At gaya nga nasabi ko, marami yan. Mag-umpisa na tayo sa expulsion ng kanilang mga diplomats, no? Umpisa na natin sa kanilang defense attaché, yung mga military attaché nila, for example, at paakyat, no, kung kailangan. Pwede nating i-cancel yung ilan nilang kontrata sa atin, no? Dapat yung siguro like yung mga sister city agreements, pwedeng i-abrogate yan at i-cut off na yung mga business interactions, interchange, no? Pwede nating higpitan ngayon lalo ang investigasyon dito sa mga pogo, mag-deport na tayo ng mga tao nila, mga ganun, no? Marami pong pwedeng tignan na response dahil dito. Kasi nga, it is, I think, a really hostile act na. And kailangan ipakita natin na hindi natin siya palalampasin, no? At hindi natin basta ipapasa lang din yung response sa ibang bansa, no? Kasi
kung ganun, parang mas nakakahiya din yon. Inaasa mo sa iba pa, no, ang magiging response. Dapat meron din tayong gawin on our own dito. So yun siguro yung bilateral. Kung ano yung magiging specific response natin dito as a demonstration of our parang at the very least our displeasure, no, or our abhorrence to this type of action, no? Ang multilateral is ano yung mga pasunod, ano yung mga kasama na ano yung mag-accompany dun sa ganung action. Opo. Okay. Sige, Attorney Jay, muli po, thank you for your time at kami po ay nagagalak po sa pagiging bukas po ninyo sa amin po mga tawag. Salamat, Attorney Jay. Welcome po, welcome po. Apo, thank you si Attorney Jay Batumbakal, ang ating po namang Director ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.